Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ang title po ng ating pag-aaralan ay Method in Evangelism. Pinakamabisang pamamaraan sa pagbabahagi ng Diyos ay yung banal na spirito ang siyang kumikilos at gumagamit sa atin. Tandaan natin, ang pag-iibanghelyo ay gawaing espiritual. Ang tao, hindi niya alam kung papaano ang kanyang gagawin sa mga espiritual na bagay. Ang banal na spirito ang pinadala ng Diyos Ama. Ipinanalangin ni Jesus upang sumaatin at sa atin ay tumulong upang tayo ay turuan ng mga espiritual na pamamaraan, mga espiritual na karunungan. Kaya ang ating instrumento o pinaka-major device sa pagbabagi ng salita ng Diyos or method ay walang iba kundi ang banal na spirito. Dapat ay mulat ang ating mga mata kung papaano ang banal na spirito ay kumikilos kapag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos. Magsimula tayo sa isang parable of the lost coin. No, yung babae, nawalan siya ng isang coin. Meron siyang 10, pero nawala yung isa. At ang ginawa niya, nag-ilaw siya ng lampara, inilawan niya ang kanyang bahay upang makita niya kung nasaan naroon yung coin. Pagkayari noon nagwalis siya at pagkayari niya magwalis, patuloy na hinanap niya yung nawawalang coin hanggang sa ito ay kanyang matagpuan. No, so sa madaling salita, yung mga nawawalang coin dito, ito ay tumutukoy sa mga unbelievers, sa mga tao na hindi anak ng Diyos, sa mga makasalanan. Sila yung nawawalang coin na yan. So ano yung ginawa noong babae? Unang-una niyang ginawa, dahil yung nawawalang mga tao ay nasa madilim na sanlibutan, ang una niyang ginawa, binuksan niya yung ilaw. Ibig sabihin ng pagbukas ng ilaw, ang ilaw ay sumisimbolo mismo kay Jesus. Ang ilaw ay sumisimbolo sa salita ng Diyos na walang iba kundi si Jesus. Mundong ito na madilim, kinakailangan ng liwanag. At ang liwanag na yan, ang sabi ni Jesus, I am the light. No, kaya tayo rin, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil ang Panginoon Kristo ay siya liwanag, tayo rin ay sinasabi ng banal na kasulatan that let us be light in the world. Sabi niya. At dapat ang light na ito ay matagpuan ng isang tao na nag-iibanghelyo, dahil kung hindi niya natagpuan ang liwanag na ito na si Jesus, hindi siya qualified na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya dapat nasa sa kanya yung liwanag upang siya rin ay magliwanag, magbigay ng liwanag sa iba. Kaya nga makikita natin sa banal na kasulatan, ang sabi doon, hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa niya bulag, dahil pareho silang malalaglag sa kanal. No, tayo na nakakilala sa Panginoon, we are already awakened. Our eyes are open in the truth. Kaya tayo ay pwedeng umakay sa mga bulag. No, at makikita natin sa talinaga, maraming ginawa yung babae upang makita niya yung nawawalang coin. Sa atin din, sa paghahanap din natin ng mga kaluluwa, marami din tayong gagawin. No, marami tayong gagawin. Yung iba ay naghahanda ng mga pamphlets, yung iba ay naghahanda ng pagkain, yung iba nag-iimbita sa birthday. Maraming tayong pwedeng gawin upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang pinakamahalaga doon, madala natin yung Diyos at ang kanyang salita. So sa aralin ito, makikita natin yung paraan kung paano ang banal na spirito ay kumikilos kapag tayo ay nag-iibanghelyo. Ang una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ikalawa, sa pamamagitan ng mga Kristiyano na katulad nyo, no, katulad natin. Ano yung dapat nating maunawaan kapag tayo ay nag-iibanghelyo para lalo tayong maging mabisa? May 3 bagay dyan. Ang una natin dapat maunawaan, sino si Jesus.
tayo na may kaugnayan kay Jesus, dapat kaya nating ipaliwanag sino si Jesus. Ikalawa, what Jesus has done for them. Ano ba yung ginawa ni Jesus sa mga tao na ginawa niya na sa atin? Lilihan, ano ang ibig sabihin ng paglilingkuran natin ang Jesus na ito? So yung tatlong ito, dapat ay masagot natin ng maliwanag na maliwanag para sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo o pagdidisipulo natin. Madali din itong maunawaan ng iba at tayo rin ay magkaroon ng tiwala sa sarili, lakas ng loob na maliwanag natin itong maipaparating sa kanila. Ang ebanghelyo, mayroon yung gagamiting basic tools. No? Dahil ang banal na spirito ang ating method, ano yung gagamitin ng banal na spirito na gamit or tools? Una ay yung dapat na naniniwala tayo sa salita ng Diyos. At bakit natin dapat paniwalaan na ang salita ng Diyos o ang Biblia ay salita ng Diyos? Dahil ito ang gagamitin natin sa pagbabahagi. Hindi salita natin, kundi salita mismo ng Diyos. Ikalawa, dapat ay naranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ano ba yung kapangyarihan ng salita ng Diyos? Yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang siya nagdikta sa atin, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na siyang bumago sa ating mga buhay. Yung dating Lori, wala na. Yung dating Annalyn, wala na. Dahil sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, may bago ng Annalyn. May bago ng Aga. Dapat naranasan na natin yung kapangyarihan ito. At ang ikatlo, dahil alam natin, naniniwala tayo sa salita ng Diyos, naranasan natin ang kapangyarihan nito, dapat alam din natin na ito ay ibahagi sa iba. We have to transmit the message sa iba ng maayos na maayos. No? Share Jesus. Subscribe and share Paraclet Paraclet TV. TV. Go, go, go.